sa mapagpalang araw ng ninyo po sa bawat isa sa atin. Kaya nasabi natin sa mapagpala, yung pagpapala, yung galing sa Panginoon, yung buhay na taglay natin, yung hininga, yung kalakasan. Amen? Talagang napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga sa aklat ng Lucas 18:19, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Amen? Masasabi natin na mabuti ang tao, subalit ang kabutihan ng tao may hangganan. Ngunit ang kabutihan ng Diyos magpawalang hanggan. Amen? Magpawalang hanggan. Siya lang nagtataglay ng kabutihan na hindi nagmamalim. Amen? Hindi nagbabago. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Subalit, ang kabutihan ng Diyos ay nananatili. Amen? Alam ni Haring David yan. Si mismo si Haring David ang nagsabi. Amen? Ang kabutihan ng Diyos ay laging nandiyan. Amen? Lagi. Hindi po nagbabago. Lagi ibig sabihin, tatawin permanente. Amen? Nananatili ang kabutihan ng Diyos. Kaya si Haring David, kung ating po babasahin, aklat po na awit, talagang maraming sinulat kay Haring David patungkol sa kabutihan ng Diyos. At yan po ang ating naririnig ngayon, mensahe ng Diyos tungkol sa kanyang kabutihan, na huwag natin kailanman kaligtaan o kalimutan ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sabi nga, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya purihin ang Diyos sa araw na ito. Kaya nasasabi natin mabuti ang Diyos sa kabila po ng lahat ng ating mga pagkukulang. Amen? Ang Diyos ay nanatiling mabuti. Kaya palapakan natin din minsan pa ang Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos ng buhay. Oh, hallelujah. Hindi po lahat binigyan ng pagkakataon na ibaan. Ang mga anak ng Diyos ay napaka-special po ng ginagawa ng Panginoon. Lagi natin nararanasan sa buhay natin yung special na ginagawa ng Diyos. Amen? Sabi nga sa aklat ng Matthew, na kung saan pinasisikat niya ang araw sa mabubuti na kamay, pinapapatak niyang ulan sa makasalanan at matuwid. Amen? Kaya wala na tayo may kakailan sa Diyos. Kailanman ang Diyos natin ay hindi nagkulang. Amen? Kaya napakainam po alalahanin natin sa bawat oras, sa bawat araw, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sa loob ng maraming taon. Amen? Ako, for the glory of God. Amen? Sabi ko nga, mukhang mababago yung sitwasyon ko sa darating na taon. Dahil hindi lang junior, senior pa. Amen? Dahil yung kabutihan ng Diyos sa loob ng 59 na taon, naranasan ko po. Amen? No, sabi nga, sa Isaiah 46:3-4, amen? Mula pa lamang sinilang iningatan na tayo ng Panginoon. Amen? Lahat na nabubuhay ngayon, mula lang isinilang ka, iningatan ka na ng Panginoon. Sabi nga sa aklat ng Isaiah 46:3-4. No, hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa pagputi ng buhok, amen? Hindi ka iiwan ng Panginoon. Aalagaan ka at ililigtas. Ganun kabuti ang Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya po, yung mensahe ng Diyos sa atin ngayon, huwag nating kalimutan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Huwag nating kalimutan. Huwag nating ibaon sa limot yung lahat ng kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Oh, hallelujah. Ito po yung mensahe ng Panginoon sa atin. Huwag nating kalimutan. Hallelujah, ang kabutihan ng Diyos. Always remember the goodness of God. Lagi. Ano mang sitwasyon natin naranasan. Amen? Sa buhay po natin, marami natin pinagdaanan na mabibigat na pagsubok, problema sa buhay. Amen? Hallelujah.
Kaya tayo nabubuhay ngayon dahil naalala natin. Pinapaalala sa atin ng Holy Spirit yung kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ni Jesucristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya hanggang ngayon nakakatayo pa tayo, nabubuhay pa tayo dahil, amen, sa kabutihan ng Diyos. Sabi nga dito sa awit 103, hallelujah, verse 2, yung Panginoon, hallelujah. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Amen? Kaya yung ating kaluluwa po, ito po yung nagpupuri sa Diyos. Amen? Amen? Ito yung nahanap ng Diyos sa atin, yung ating kaluluwa ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya sabi ni David sa sulat niya sa awit 103 verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Amen? Sa buhay po natin, maraming mabubuting gawa ang Panginoon na ginawa sa atin o nangyari sa ating buhay. Amen? Ako, for the glory of God, nung nakaranas ang matitinding pagsubok. Amen? Halos sumurrender na ako. Halos umayaw na ako, gusto ko na mamatay. Gusto ko na magpakamatay. Yan po ang nakaaway sa akin. Amen? Yan sa mga pinagdadaanan ko mabibigat. Parang wala na akong pag-asa para sa akin. Yun ang inintak ng tao sa aking isipan. Yung ininjik niya sa aking isipan. Yun ang inilagay niya sa aking isipan. Amen? Hallelujah. Subalit, ang Holy Spirit po, pinalala niya sa akin kabutihan ng Diyos. Amen? Hindi ako iniwan ng Holy Spirit, pinaglaban ako ng Holy Spirit. Amen? Noong time na yun na niyaya ng Panginoon, sabi ko, ayaw ko na doon. Suko na ako. Ayaw ko na. Taas na kamay mo mga kamay pa. Gusto ko na mga. Ayaw ko na. Dahil nga, yun yung hindi ka subalit ang Holy Spirit na napakasya. Amen? Hindi ako naniwan. Patuloy yung encourage mo. Yung mga word of God na natanim, na yuhit sa ating puso, pinalala sa atin ng Holy Spirit. Amen? Hallelujah, napakasarap. Sabi ko, napakasarap pa pala mabuhay. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Nakita ko pa yung aming pumaapo. Amen? Kung siguro nang tayo na yun, nagpakamatay ko, bagsak ko talaga sa dagat-dagatan ako. Dahil wala nakasulat sa Biblia ng siyang isang tao na pakamatay. Amen? Ay mapupunta sa kaharian ng Diyos. Ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang isang tao na pakamatay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon yung kanyang kabutihan. Amen? Hallelujah. Pinaalala niya sa akin. Kaya sabi nga ni Haring David, hallelujah, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Amen? Kaya sa buhay po natin, anumang sitwasyon na dumarating sa ating buhay, huwag natin nakalimutan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Napakaganda ng plano ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, gaya na sabi ko kanina, nung tayo sinilang, iningatan tayo ng Panginoon. Ang pangako niya pa hanggang sa pagtanda natin at pagputi ng buhay. Amen? Liligtas tayo ng Panginoon, iingatan ng Panginoon, sasamahan ng Diyos. Amen? Kaya po, sa buhay po natin, hindi titigil si Satanas habang tayo nabubuhay. Pilit pa rin siya gagawa ng iba't ibang kaparaanan para tayo mapalayo sa Panginoon. Para tayo mawalay sa Panginoon. Subalit, amen? Ito ang nais ng Diyos sa atin. Huwag mo natin kaliligtaan ang lahat ng mabubuting gawa ng Diyos na ginawa niya sa atin.
Yan po ang sabi niya, sulat niya Haring David sa aklat na Awit 103 verse 2. Amen? Sabi nga doon sa 1 Thessalonians 5:18. Amen? Hallelujah. Anumang sitwasyon, amen, pasalamatan natin ang Diyos. Amen? Pasalamatan natin ang Diyos. Amen? Ipagpasalamat ninyo ang lahat ng pangyayari. Sabi mo, pagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng pangyayari. Sapagkat din ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang pasalamatan. Ano bang sitwasyon? Ano mang circumstances na dumating sa buhay natin? Sa buhay po ng tao, madali po magpasalamat pag tumatanggap ang isang tao ng pagpapala. Amen? Pag nakatanggap ng regalo. Amen? Pag na-promote. Amen? Napakadali magpasalamat. Pero pag may mga pagsubok problema, amen? Ang nais ng Diyos, ang nais na Haring David dito sa kanya sila, huwag natin kakaligtaan. Huwag natin kakaligtaan. Ang lahat na mabuting gawa ng Diyos sa buhay natin. Lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa buhay po ng tao po, mabutit masama, dumaranas ng mga titinding pagsubok problema sa buhay. Amen? Maraming pagdadaanan ng taong nabubuhay sa mundong ito. Ngunit mapalad ang tao na may relasyon, kinilala, tinanggap, amen? Nanalig sa Panginoong Kristo. Sapagkat ang Panginoon ang siyang laging umaakot. Amen? Sa ating mga sitwasyon na mabibigat. Amen? Sinasabi mo mabigat yung pinagdaanan mo. Pag ang isang anak ng Diyos, ipinagkatiwala mo yan sa Panginoon, tanggal yung bigat na yan. Amen? Kaya napapasigaw ka, napapalundag ka ng hallelujah! Amen? Kaya napakapalad na isang tao may relasyon sa Diyos. Kilala ng Diyos. Sapagkat hindi po lahat na tumatawag sa Panginoon, amen, ay kilala ng Panginoon. Hallelujah. Maraming tao nagsasabi, isa lang naman ng Diyos eh. Pareho lang naman. Amen. Subalit ang tanong, may relasyon ka ba sa Diyos? Tinanggap mo ba ang Panginoong Kristo sa buhay mo? Sumampalataya ka ba kay Kristo? Naging pag-isa ka ba kay Kristo? Amen. Tinanggap mo ba si Kristo? Hallelujah. Kaya po iba yung malaki po pinagkaiba. Amen. Hallelujah. Ang isang tao may relasyon sa Diyos, ang isang tao walang relasyon sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Minsan po dumarating pa rin tayo, bagamat alam natin, nakaranas na tayo ng mga tagumpay sa pangalan ng Jesus. Mga pinagdaanan na napagtagumpayan natin, mabibigat na sitwasyon. Habang kayo nabubuhay, mabigat ang sitwasyon. Subalit, amen, yung mabigat na sitwasyon na yun, pag pinagkatiwala natin sa Panginoon, amen, natin naalala ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay tunay. Lagi natin naalala ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay walang hanggan. Amen? Lagi natin naalala, tapat ang Diyos kailanman. Amen? Yun po ay isang malaking advantage po na isang manampalataya. Hallelujah. Amen? May relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Nakukuha mo umiti, tumawa, na nag-iisa. Amen? Pag naalala mo yung kabutihan ng Diyos, yung tagumpay na natamo mo sa pangalan niya. Amen? Kahit nag-iisa ka, napapangiti ka, amen? Napapatawa ka, napapalundag ka, napagkakawalan ka, amen? Na may tama, amen? Sa harapan ng Diyos, sa malaking pampuri. Amen? Hallelujah. Sabi nga dito sa awit 100, amen?
Kabanata 100, talata 5, napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Amen? Kaya po, napakainam po isipin yung kabutihan ng Diyos. Laging isipin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Sabi nga, ang plano ng Diyos. Amen? Sabi doon sa Jeremiah. Amen? Ang isang tao may panampalataya, relasyon, pag-isa kay Kristo. Amen? Sa sinapupunan pa lang, kilala ka na ng Panginoon. Amen? Sa sinapupunan ka pa lang na yung magulang ng ina, kilala ka na ng Panginoon. Pinili ka na ng Panginoon. At napakaganda ng plano ng Diyos. Amen? Jeremiah chapter 1 verse 5, ang sabi doon, sa sinapupunan ka pa lang, pinili ka na ng Diyos. Amen? Jeremiah 29:11, napakaganda ng plano ng Diyos. Amen? Napakaganda ng plano ng Diyos. Napagpalain ka, pasasaganain ka, amen? Bigyan ka ng pag-asa sa hinaharap. Ang plano ng Diyos napakaganda. Amen? Ang kasinungalingan ni Satanas, pag isang tao dumaranas sa pagsubok ngunit hindi nagtiwala sa Diyos. Amen? Amen? Yan po'y galing sa kaaway. Amen? Amen? Yan isang malaking pandaraya sa buhay ng tao. Sabi ng Jeremiah, ang plano hindi para saktan ka. Ang plano hindi para pagpalain ka. Bigyan ka ng pag-asa sa hinaharap. Amen? Ganun kabuti ang Diyos sa buhay natin na dapat lagi nating alalahanin. Amen? Pag dumaranas ka mabibigat na sitwasyon, Jeremiah 29:11, amen? Yun lang, maisip mo yun. Awit 100 verse 5, amen? Maisip mo yun, yung kabutihan ng Diyos. Yung pag-ibig niya, yung walang hanggan, ang pag-ibig niya yung tunay, hindi peke. Amen? Hindi tinubog sa ginto. Laging tapat. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Amen? Hindi pa bago-bago ang isip ng Diyos. Laging tapat ang pag-ibig niya sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya, darating at darating ang araw sa bawat isa sa atin, tayo araw sa mabibigat na sitwasyon. Sa ayaw natin sa Diyos. Inaalaw ng Diyos yan. Para dito makita kung naalala ba natin, lagi ba, inaalala ba natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Amen? Pag dumarating ka na sa ganung sitwasyon, titingnan ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen? At pag nakita ng Diyos, nalala mo kanyang kabutihan, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos lalo. Ang makikita natin, ipapakita ng Diyos sa atin. Jeremiah 33:3, amen? Pag tumawag ka, nasa mabigat ka na sitwasyon, pag tumawag ka sa Diyos, sasagot yan. Hindi yan nagbibingi-bingihan. Amen? At ipapakita niya sa atin ang mga dakilang bagay na lubos natin. Amen? Sabi nga rito, di natin lubos sa maunawaan. Yung mga dakilang bagay. Amen? Pag ang Diyos, amen? Hallelujah. Sapagkat marami po mga, sabi nga, pinalala sa akin na ano kayang nangyari sa aking mga kasabayan noon. Sapagkat may ilan ako nabalitaan na napalayo sa Panginoon. Amen? Mayroon naman ako nabalitaan na nagpatuloy din sa Panginoon sa aking mga kasabayan. Amen?
Yung isa sa hinangaan namin na president namin sa youth, may napaka-anointed na gano'n. Pag tumayo na yun talagang ipopokus po yung paningin sa kanya. Subalit nabalitaan nga, nabalitaan ka na nawalay sa napalayo sa Panginoon. Bagamat siya ay nakaranas ng mga pagpapalang pinansyal material. Amen? Pabalik-balik sa pagsakay sa barko. Amen? Hallelujah. Kaya pag tayo po ay patuloy natin inaalala kabutihan ng Diyos, hindi tayo nakalimot sa kanyang kabutihan. Amen? Sabi nga rito, Jeremiah 33:3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen? Sabi nga Apostol Pablo, I want to know you more. Amen? Si Apostol Pablo maraming pinagdaanan, pero biyaya ng Diyos sa buhay ng Apostol Pablo. Patuloy siya. Amen? Amen? Yung hangad niya, dalangin niya, desire niya na makilala paglubusan ng Panginoon sa buhay niya. Bagamat maraming mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanya, hindi siya tumigil. Dapat ganun tayo. Huwag natin kaligtaan, huwag natin kalimutan yung kabutihan ng Diyos. At patuloy natin mararanasan mga dakilang gawa pa ng Diyos sa buhay natin. Gaya sinasabi ng Jeremiah. Amen? Mga dakilang bagay na hindi pa natin nalalaman, ipapaalam sa atin kung gaano siya kadakila, katapat, amen? Gaano siya kabuti, amen? Siya ang tunay ng Diyos. Basahin nga natin yung Pilipos, yung sa buhay ng Apostol Pablo. Pilipos, Kabanata 10 o chapter 10. Kabanata 3, talata 10. Amen. Sa aklat ng Pilipos, chapter 3, verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kanyang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad sa kanyang kamatayan. Amen. Ito yung ni Apostol Pablo. Dahil si Apostol Pablo, talagang matindi mga pinagdaanan niya na hindi pa natin napagdaanan. Amen? Pinugbog, pinagupit, pinakulong, pinahiya, pinalagkan, amen? Pinatulungan. Pero ang sabi niya, Pilipos chapter 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kanyang kapangyarihan, kanyang muling pagkabuhay. Amen? Dapat ganon. Yung nasa puso at isipan ng marami sa atin. Amen. Na huwag natin kaligtaan yung kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Ano mang sitwasyon na dumating sa buhay natin. Hallelujah. Sabi nga dito sa 107 verse 1 ng Psalms o awit ang 100, Kabanata 107, talata 1. Amen? Psalm 107 verse 1, sabi nga rito, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Amen? Nanatili ang kanyang pag-ibig magpakailanman. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, nanatili magpakailanman. Amen? Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. Kaya siya rin labit, gano'n na lamang ang mga sulat niya. Amen? Papuri sa Diyos. At kilala sa Diyos. Hallelujah. Kaya sa buhay natin, kung maganda sitwasyon natin ngayon sa buhay natin, purihin ang Diyos. Pag dumating tayo sa sitwasyon, amen, na mabibigat, na inaalong ng Diyos na maranasan natin, hallelujah, huwag natin kaligtaan ang kabutihan ng Diyos. Marami na tayong pinagdaanan.
Amen? Naranasan natin maraming dakilang gawa ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah, kabutihan ng Diyos. Kaya sabi David, sabi nga rito sa Psalms 23, verse 5 to 6, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with all my cup overflow. Amen. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Amen. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ganon po si David. Amen. Sinabi niya rito, nakaprepara na yung amen sa kanyang mesa. Hallelujah. Amen. Inihanda na lang Diyos sa kanyang mesa. Sa mesa ni Haring David, ang mga pagpapala ipinapakita sa harapan ng kanyang makalaban. Sabi nga rito sa Tagalog, ipinaghanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay binubuhos sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Ganon kaputi ang Diyos. Pagpapalay lubos-lubos. Amen? Kaya nga saan ka pa? Kapag may relasyon ka sa Diyos, amen? Kapag sumampalataya ka sa Diyos, pag tinanggap mo si Jesus Cristo sa buhay mo, pag nanabig ka kay Cristo, amen? Mararanasan mo gaya naranasan ni Haring David. Verse 5, pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nito mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay binubuhos sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Verse 6, kabutihan, pag-ibig mo sa akin, hindi magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailan may sa bahay ni Yahweh mananako. Amen? Dapat ganun po ang mindset natin. Amen? Huwag natin kaligtaan ang kabutihan ng Diyos. Huwag natin kakalimutan lahat ng kabutihan ginawa niya sa buhay natin. Ano mang sitwasyon na darating sa buhay natin, amen, na ating pagdadaanan. Sapagkat habang tayo nabubuhay, marami pa tayong pagdadaanan. Subalit ang kagandahan, ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos, kailanman wag natin kakaligtaan. Amen? Hallelujah. Huwag tayo padaya sa kaaway na iniwan na tayo ng Diyos. Amen? Kung nagkamali man tayo, nagkasala man tayo, pasisihan natin. Amen? Hindi tayong tawad sa Diyos gaya ni Haring David. Manalangin tayo. Pag tayo manalangin, siya'y tutugon. Amen? Sabi Jeremiah 33, tutugon ng Panginoon. Dahil hindi siya nagbabago. Si Jesus, sabi doon sa Hebrew chapter 13 verse 8, siya noon, ngayon, at magpakailanman, hindi nagbabago. Amen? Amen? Nakitaan ka ng Panginoon Jesus. Amen? Na kinikilala mo siya, na mayroon siyang magagawa sa buhay mo. Amen? Ang kabutihan niya patuloy natin mararanas. Amen? Kaya nga, sa buhay natin, ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, patuloy natin kasama. Amen? Yung awitin, your goodness is running after me. Amen? Awitin na awit natin. Lord, your goodness and your love will follow me. Amen? Amen? All the days of our life. Amen? Hallelujah. Ganon po ang ating Diyos na sinasamba natin sa Espiritu katotohanan. Siyang tunay na Diyos. Siya'y tapat na Diyos. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya po, mapalad po ang tao na hindi kailanman kakalimutan ang kabutihan. Sapagkat patuloy niya pang mararanasan ang mga dakilang gawa ng Diyos na hindi pa natin nararanasan. Amen?
Amen? Yung mga naranasan natin dati, yung kabutihan ng Diyos, mayroon pa siyang nakalaan, nakaprepara, nakaprepare na yung mga dakilang bagay. Amen? Mas lalo mo pang hahangaan ang Diyos, mas lalo mo pang mapapapurihan ang Diyos, mas lalo mo pang kakantahan ang Diyos, aawitan ng Panginoon. Amen? Tandaan natin ang kaaway natin, talunan na. Patuloy pa rin siya. Amen? Patuloy pa rin siya tumatayo dahil mayroon pa siyang oras. Pero yung kanyang oras, konti na lang. Paiksi na ng paiksi. Amen? Pero tandaan natin, sabi nga sa John 16:33, amen? Masahin nga natin ang John 6:33, for the glory of God, hallelujah. Ito huwag natin kakaligtaan, kakalimutan. Sa aklat po ng John 6:33, hallelujah. Ang sabi rito, sinabi ko ito sa inyo, upang sa inyo pag-ipag-isa sa akin, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen? Ang Panginoon Hesus ang nagsabi nito nung siya'y nabubuhay pa, nung siya'y nagkatawang pa at nabubuhay pa, kasama kanyang malagyan. Ito isa sa binitawan ng Panginoon na dapat natin pagkawakan, huwag natin kakaligtaan o kakalimutan. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyo pag-ipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian, sabi rito sa sanlibutan nito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? Kaya nga, may mga pagkapighatian pa tayong mararanasan. May mga problema, pagsubok pa tayong mararanasan. Subalit, sa isip natin, huwag natin kakalimutan na pagtagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutan. Amen? Hallelujah. Dapat tagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutan. Kaya palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya sa buhay po natin, hindi po mawawala ng saysay. Ang bawat oras, minuto na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at totoo, mabisa. Amen? Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Amen? Ito po ang nais ng Diyos natin. Huwag natin kaligtaan o kakalimutan ang lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Lagi natin siyang pasasalamatan. Lagi natin siyang awitan, papurihan. Amen, sapagkat siyang Diyos na mabuti. Amen, walang ibang mabuti sa buhay natin kundi ang Diyos. Amen? 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 Amen po ba? Lahat na nag-amen pumalakpak para sa Diyos na buhay, sa Diyos na mabuti, sa Diyos na tapat, sa Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Praise the Lord! Tayo, amen, manalangin sa pangalan ni Jesus. Amang banal, marami pong salamat sa iyong salita na pinagkaloob mo po sa amin sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat po. Patuloy, Lord. Hallelujah. Maging sariwa, Lord, sa aming isipan, ang lahat ng ginawa mong kabutihan sa buhay namin, Lord, nung mula pa lamang kami sinilang hanggang sa mga oras na ito sa darating na panahon. Lord, mangyari pa ito sa buhay namin. Ano mang sitwasyon na aming pagdadaanan, ay lagi namin alalahanan na aming kabutihan ay hindi kumukupas, Panginoon. Hindi naglalaho, nananatili, Panginoon. Hallelujah, sapagkat Lord, kayo may sabi na pagtagumpayan nyo na ang sanlibutan. Kaya Lord, salamat po. Mapalan po kami, Lord, na mayroon kami isang Diyos na buhay, Diyos na totoo, Diyos na gumagawa ng madakilang gawa, o dakilang bagay sa buhay namin, sa buhay ng mga mahal namin sa buhay. Lord, salamat po. Sa pangalan ni Jesus, patuloy pagpalain, Panginoon, ang iyong anak. Amen, Lord. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat, Lord, na nakinig ng iyong banal na salita sa araw na ito, salamat po, Lord. Patuloy mo i-bless, Panginoon. Mangyari sa buhay nila, Lord, na makita nila, mararanasan ng bawat isa sa amin, Lord, ang mga dakilang bagay na hindi pa namin nararanasan, Panginoon. Nagkagawin mo, Lord, sa buhay namin.
Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy pagpalain, Lord, ang bawat isa sa amin, O God. Sa lahat na nakikinig na yung banal na salita. Sa oras na ito, sa lugar namin, Panginoon, patuloy pagpalain. Lord, dalayan po namin, God, hallelujah, na nakapaligid sa amin, Panginoon, na maranasan din nila, Lord, na ikaw ang tunay na Diyos. Magkaroon sila ng tunay na relasyon sa inyo, Panginoon. Magkaroon sila, Lord, ng panampalataya sa inyo. Nang sa gala, Lord, maranasan nila, Lord, ang madakila mong gawa, Panginoon, na hindi pa nila nararanasan. Lord, hindi mabibigo ang sino man nananalig sa iyo. Hindi mapapahiya ang sino man nagtitiwala sa iyo. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, may kapangyarihan magpalaya, may kapangyarihan magpagaling, may kapangyarihan supply lahat ng pangailangan. Hallelujah. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, salamat po, Lord. Salamat sa iyong kabutihan sa amin na hindi nagmamaliw, Panginoon, hindi kumukupas, hindi nagbabago. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Patuloy mo pagpalain, Lord, ang bawat isa. Maging, Lord, ang kabuuan ng BCK, CKB, Global Ministry, Panginoon. Maging ang kabuuan ng Body of Christ, O God. Hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo, Panginoon. Purihin ka. Salamat, Ama, na mayroon kaming Panginoong Jesucristo na tapat at mabuti, hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Tanging sa iyo, Lord, lahat ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakilan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. At Lord, dalayan mo po ang lugar na ito, patuloy ingatan, ilayo mo, Lord, sa sunog ang lugar namin, Panginoon, maging, Lord, ang tahanan ng iyong mga anak. Patuloy pagpalain, Panginoon, patuloy, Lord, ingatan, pabantayan, Lord, ng mga anghel mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Ama. Oh, hallelujah. Sa lahat ng benepisyo, Lord, na ipinagkaloob mo sa amin. Hallelujah. Dahil sa iyong kabutihan sa amin, Lord. Dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Dahil sa iyong katapatan sa amin, Lord. Dahil sa iyong biyaya at habag sa amin. Salamat po, O Diyos. Napakabuti mo. Wala kang katulad. Tanging sa iyo, Lord, ang pinakamataas na pagluwalhati, pagdakilan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Amen.